Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 31. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang hula na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano, anak ko, at ano ang anak ng aking sinapupunan, at ano ang anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyong mga lakad man sa yaong sumisira sa mga hari. Hindi para sa mga hari, O Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, hindi para sa mga prinsipe ang matapang na inumin. Baka sila'y magsiinom at makalimutan ang kautusan, at ibaluktot ang kahatulan ng sinuman sa nagdadalamhati. Bigyan mo ng matapang na inumin, siya na handang magdusa, at alak sa mga mabigat ang puso. Painumin siya at kalimutan ang kanyang kahirapan, at huwag nang alalahanin ang kanyang kalungkutan. Ibuka mo ang iyong bibig para sa pipi sa usapin ng lahat na itinalaga para sa kapahamakan. Ibuka mo ang iyong bibig, humatol ka ng matuwid, at ipaglaban mo ang usapin ng dukha at mapagkailangan. Sino ang makatatagpo ng isang birtuoso na babae, sapagkat ang kanyang halaga ay higit pa sa mga rubi? Ang puso ng kanyang asawa ay ligtas na nagtitiwala sa kanya, na anupat hindi siya mangangailangan ng samsam. Gagawan niya siya ng mabuti at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya ay gaya ng mga barko ng mga mangangalakal. Dinadala niya ang kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan at bahagi sa kanyang mga dalaga. Siya'y nagmamasid ng isang bukid at binibili niyaon. Sa pamamagitan ng bunga ng kanyang mga kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigtisan niya ang kanyang mga baywang ng lakas at pinalalakas ang kanyang mga bisig. Nauunawaan niya ang kanyang kalakal ay mabuti. Ang kanyang ilawan ay hindi namamatay sa gabi. Kanyang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kaliskisan at ang kanyang mga kamay ay umahawak sa pangkalinya. Iniunat niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, iniunat niya ang kanyang mga kamay sa nangangailangan. Hindi siya natatakot sa niebe para sa kanyang sangbahayan, sapagkat ang kanyang buong sangbahayan ay nararamtan ng pula. Siya'y gumagawa para sa kanyang sarili ng mga panakip na tapiserya. Ang kanyang pananamit ay seda at lila. Ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan, pagka siya'y nauupo sa gitna ng mga matanda sa lupain. Siya'y gumagawa ng mainam na lino at ipinagbibili ito, at nagbibigay ng mga pamikis sa mga ngalakal. Lakas at karangalan ang kanyang damit at siya ay magagalak sa panahong darating. Ibinubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang batas ng kagandahang loob. Siya'y tumitingin ng mabuti sa mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ang kanyang mga anak ay nagsisibangon at tinatawag siyang mapalad. Ang kanyang asawa rin at siya'y pinupuri niya. Maraming mga anak na babae ang gumawa ng may kabanalan, ngunit ikaw ay higit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Bigyan mo siya ng bunga ng kanyang mga kamay, at purihin siya ng kanyang sariling mga gawa sa mga pintuang bayan.